Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Terrible po ang naging epekto nitong bagyong Christine. Dito po sa Bicol, sa Batangas, sa Cavite, at maging dito po sa Rizal ay talagang napakalaki ng epekto na nagawa nito sa napakaraming mga tao, sa napakaraming mga ari-arian na sinalanta nitong bagyong Christine. Kaya nga po, tayo po ay nakikiramay din sa mga kababayan natin na binawian ng buhay. Ngayon mga kapatid, nitong nakaraang bagyong Karina, marami rin po ang nasalanta nito. At isa po sa subscriber po ni Autorans ang pumunta po sa akin dito kanina. Sa kabila po ng ang kanyang Toyota Innova ay nalubog sa baha, dumating po ang maraming problema sa kanya. Nagkasakit po siya at malaki rin po ang kanyang nagastos. At namaalam din po ang kanyang kabiyak, ang kanyang minamahal na asawa. Siya po ay napakahilig sa sasakyan. Sa kabila po ng mga problemang nangyari sa kanya, hindi pa rin niya tinigilan o hindi siya nawalan ng pag-asa na yung kanyang Toyota Innova ay maipaayos at muling mapatakbo. Sa ngayon po, umaandar ang kanyang Toyota Innova pero low power. So yan yung madalas nating nasasagupa kapag ang mga sasakyan ngayon ng mga CRDI, mga electronic na, ay nagkakaroon po talaga ng ganyang mga issue. Kaya lang, ang kanyang kwento, bago pa mapaandar yung kanyang Toyota Innova, ay gumastos na po siya ng almost 100,000 pesos. Nagpalit ng SCB, nagpalit ng 2 computer box, yung kanyang ECU, saka yung kanyang TCM, nagpalit po ng halos lahat ng sensors. Pero ngayon, ang problema, low power at nagbabibrate po ang kanyang makina. May dala-dala po siyang 4 na injectors kanina nung pumunta po siya sa akin. Si Tatay George Trinidad ay matanda na po. 70 plus years old na po siya. Ngayon ay pumunta po dito sa akin at humihingi po ng tulong na baka naman daw po may magawa pang paraan dun sa 4 na injectors na dala-dala niya. Kasi po ay 16,000 pesos each yung pong injector po ng Toyota Innova. Surplus na po yun. 16,000 pesos each po. So sa 4, magkano na yun? Ayun po ay 64,000 pesos. Ngayon, ang brand nyo naman, ang pagkakaalam ko, nitong mga ganitong injectors ay umaabot po ito from 30 to 38,000 pesos ang isa. So kung susumahin mo yon, pag dito ka sa surplus, 64,000 pesos. Pag dito ka naman po sa brand new, ay almost 150,000 pesos. Napakamahal. So talagang malungkot na malungkot itong si Tatay George Trinidad. At sabi ko na lang po sa kanya, Tay, ang tow truck po, no, yung pwedeng magsakay nung Innova mo papunta dito sa Autorans ay maaaring 5,000 lamang po ang halaga. Dahil ako po ay may hinilan ng sasakyan diyan sa Malabon, doon pa po galing si Tatay George, mula Malabon hanggang dito sa Antipolo ay 5,000 lamang po diyan kay Motor Trust, kay Miss Sally. So sabi ko baka pwedeng gano'n na lamang ang gawin nyo. Masyado nang malaki ang nagastos nyo dyan, umabot na kayo ng 100,000, gagastos ka pa ba ng another 64,000 pesos para dyan sa injectors na yan? Sabi ko, Tay, dalhin nyo na lamang po dito ang inyong Innova at try po natin na maiayos yan nang hindi kayo gagastos ng malaki. So bago ko yan ipa-rebuild, ipapatest ko muna doon yan kung talagang yan ay down na siya. Kung sira na siya doon sa idle, sira na siya doon sa kalagitnaan, at sira na siya doon sa high. So kung sa low, medium, high ay okay pa siya, wala po doon ng problema. Kaya hahanapin ko naman doon sa ibang issues. So tuwan-tuwa po si Tatay George. Si Tatay George po ay member ng banda nung araw, 60s to 70s. Hindi ko lamang po naitanong kung anong banda yon. At ang sabi niya sa akin, ibebenta daw po niya yung ilang kanyang mga gitara, magagandang klase ng gitara at pati mga amplifiers, mga original. Sabi ko, Tatay George, sige, ganito po usapan natin. Bibili ako ng gitara, bibili ako ng amplifier at ako na ang bahala dyan sa Innova mo. Kaya abangan nyo po mga kapatid, ang susunod na kabanata, dito po sa Innova ni Tatay George Trinidad, kapag dinala na po dito sa amin at ipapakita ko po sa inyo yan, mula sa umpisa hanggang sa maayos namin itong Toyota Innova na lumubog sa baha. Ngayon mga kapatid, meron po akong niremap na Estrada. No? Nakita nyo po yon si Mr. Diamante mismo, si Kuya Leomar Diamante ang nag-remap at iyan po ay na-vlog ko rin. Ang may-ari po nung Estrada po na yan ay si Mr. Babas. Siya po ay pauwi na ng Mindanao. Kaya nga po niremap ko nung gabi na yun dahil kinabukasan, kukunin na ni Mr. Babas yun, uuwi lang sandali sa Pampanga, kakaunin niya
yung kanyang mga mahal sa buhay at sila ay pupunta ng Mindanao. Ito po, pagpunta po niya sa Bicol, nitong nakaraang araw pa, inabot ng bagyo habang siya ay bumabiyahe. At pagdating sa Naga, kanina lamang pong umaga, pagdating sa Naga City, sinuong po niya yung mga baha. Nakadalawang baha po siya na sinuong at hindi na po kumambyo ang kanyang Strada na manual transmission. Punong-puno ng kargada, nailusong sa baha, umusok yung clutch at iyan na po ang naging problema. Na-stranded na po diyan si Mr. Baba sa Naga City. So yung message niya sa akin kaninang umaga, mga alas 7 ng umaga yon, at ngayong hapon, nag-message ulit siya at wala nga daw po siyang mabiling pyesa nung kanyang Mitsubishi Strada. Sabi ko, Sir Babas, kung ano may tutulong ko, sabihan nyo lamang po ako. Kung kinakailangan ako nang bumili dito sa Manila or sa Quezon City ng mga pyesa nyo, dyan kay Motorix, at i-LBC ko na lamang po kung kayo ay makakapag-stay pa muna dyan sa Naga City. Kaya mga kapatid, meron na naman akong isang customer pa na nandito ngayon sa shop, inaayos namin yung kanyang sasakyan dahil siya po ay pupunta naman ng Bohol. Siyempre, dadaan din po siya dyan sa Bicol at papuntang Matnog. Ayan na ang problema. Sabi ko, huwag ka nang tumuloy. Ipinabasa ko ngayon yung message po ni Mr. Babas. At ito na po ang naging usapan namin. Ang nakakalungkot dito, si Mr. Babas ay 72 years old na po, pero talaga namang napakagaling niyang magmaneho. Kaya lang, dahil sa bigat ng karga niya doon sa kanyang pick-up, talagang puno po yun at uuwi nga po ng Mindanao at ayaw na pong gumana mismo ng pick-up. Kanina pong umaga, nag-text sa akin si Mr. Babas, stranded na po sila. Wala siyang mabilan ng pyesa. Walang mabilan ng clutch. Ngayong hapon, nag-text pa rin at baha pa rin daw po doon. Diyan po sa Naga. So, yung mga pupunta po ng parting Mindanao at nagpaplano kayo na bumiyahe kayo ngayon, huwag nyo na pong ituloy. Katulad po nitong nasa likod ko. Saan ang punta mo, sir? Bohol, sir, Bohol. Bohol. Pupunta sila ng Bohol, dadaan din po dyan sa Matnog. Matnog. No? Pagdating sa Matnog, saan sasakay ito? Roro. Tapos Roro. tatawid ng Alin, Samar. Samar. So pagdating doon, biyahe na ulit. Biyahe na naman hanggang Bato. Hanggang Bato. Pagkatapos ng Bato, Roro na naman hanggang Bohol. Roro na naman yun. Eh, ang dami naming inayos dito. Ano yung mga ginawa dito, Pyong, kanina? Yung preno? Nag-cleaning kami ng preno, nag-replace ng preno, nagpalit tayo ng belt. Tsaka coolant. Kaso ito may problema si Sir. Sir, ano nga pala pangalan mo? Sorry. Christopher siya. Si Sir Christopher. Kaya pala kamukha mo si Nora Honor. Hindi, si Christopher pala yung naging asawa ni Nora Honor. Okay. So, si Sir Christopher, biyabiyahe doon, meron pang isang malaking problema. Yung kanyang power steering pump ay humihinto-hinto kapag ka nakakatodo ng pihit. Bago na yung belt, ganun pa rin ang problema. Talagang napakabigat niyang ikutin. Kaya lang, wala na akong time para kalasin yan dahil bukas ay linggo. Alam mo naman, pag linggo kasi wala tayong mabibilan ng pyesa, sir. Nissan Calibre pa naman to. Bihira lang ang merong pyesa nito. So, isasapalaran mo ba, sir, na bumiyahe ka papuntang Bohol? Tapos baha at sira-sira yung mga kalye. Isasapalaran mo ba to, sir? Hindi na. Ha? Palipas na lang muna. Magpapalipas? Saan ba kayo muuwi ngayon? Payatas. Payatas. So, anong plano mo ngayon, sir? Baka sa Monday, daling ko ito ulit. Monday, gawin natin. At least kasi, pag dinala mo yan ng Monday ng umaga, kalasin natin yung kung ano yung may problema. Diba? Kung kinakailangan ayusin, kung may repair kit man yan, or bumili tayo ng bagong pump. Diba? Makakabili tayo. Kasi, ang sabi mo, Sir Christopher, pagpunta nito ng Bohol, wala nang balikan dito. Wala na. Bakit? Doon na to, sir. Iwanan to doon. Iiwan na doon? Bakit, sir? Kasi yung kapatid ko na yung kapatid mo ba siya? Napakaswerte naman ng kapatid mo, sir. Binigyan mo ng sasakyan. Ha? Ano ba ang trabaho ng kapatid mo doon, sir? Seaman. Seaman? Hindi kayo seaman. May jowa ka ba? May jowa ka? Meron. May asawa ka na? Wala. Oh, wala. Jowa lang talaga, girlfriend. Kasi yung mga seaman, ano yun? Seaman Loloyan. Seaman loyal naman pala siya. Okay, so yung seaman, ang gagamit na nito sa Bohol. So sa Bohol, meron po tayong naging customer dyan, galing din dito, isa po yung Judge. Nandiyan po sa Bohol. Judge, hindi ko nababanggitin ang pangalan mo dahil ayaw niyang mabanggit dahil nga sa mga threat. So,
ikaw na ngayon ang gagamit niyan, napakabait ng kuya mo. Bakit? Bakit mabait? Pinapaayos pa niya lahat, oh. Kasi pag dinala yan sa Bohol, baka wala tayong mabiling pyesa. Yung nangyari kay Mr. Babas na nandiyan ngayon, stranded po sa Naga, wala siyang mabiling clutch assembly nung Estrada. Kaya malamang ito, kapag po bukas wala pa talagang makuha si Mr. Babas, ako na ang bibili ng kanyang clutch assembly at ipapadala ko po kung saan man sila nandiyan sa Naga. So sir, mula dito hanggang Bohol, gaano ba kahaba ang biyahe? Mahaba sir kasi mga 2 days and 1 night. 2 days and 1 night. Pero mahabang roro niyan. Mga ilang oras ang roro, yung dalawang roro mo? Mga 6 na oras. 6. Aba, mahaba talaga yung biyahe. Diba? So sir, ako ang advice ko lang sa mga bumabiyahe ng mahaba, no? At saka bumabiyahe ng uphill, downhill. Ito ang number 1 na advice ko. Tsaka sa'yo rin, ano ba, bunso ka ba? Yes. Oh, sa'yo bunso, ano? Diyan sa lugar nyo, bundok din yan eh. Diba, sa Bohol. Ito po ang advice ko. Lagi nyong i-check ang level ng inyong oil sa mga nakatira dyan sa bulubunduking lugar. Kasi pag kulang ang level ng iyong oil, tapos babiyahe ka pababa, ang mangyayari, lahat ng oil mo nandito. Wala nga yung masisipsip or mahihigop yung iyong oil pump. May strainer dun eh. Kapag ka nagkulang ng mahihigop na oil, ang iyong oil pump para i-distribute niya doon sa mga galleries, no? Pati doon sa ibabaw, sa cylinder head, ano mangyayari sa makina mo kung walang halos pumaakyat na langis doon sa taas? Masisira. Di ba? So, paano kung paakyat din? O, okay lang sana kung yung oil pump mo nandito. Ito yung oil pan. Di ba? Paakyat ka, itong oil, yung pump mo, yung strainer. Pupunta lahat ng langis dito, wala kang problema. Eh paano kung nasa gitna yung oil pump mo? Tapos kulang ang langis mo, baka wala ka na doon sa gitna. Magkakaproblema ka. Kaya yung mga nasa bulubunduking lugar, always maintain po na yung oil nyo hanggat maaari nandoon talaga sa tamang level niya. Dahil pagka hindi, diyan bumibilis ang blow-by ng sasakyan. Yan ang mangyayari kapag hindi mo inalagaan din ang level ng oil ng inyong sasakyan. So sabi ko kanina dito, i-check lahat yung mga dapat i-check kasi malayo ang biyahe. Naalala ko bigla na kung si Sir babiyahe ng Bohol, dadaan ka din sa Matnog, dadaan ka ng Bicol. Ilang kayong babiyahe, Sir? 3. Tatlong lalaki? Kayang-kaya naman pala. 3. Oo. Pero kung titiri ka dyan sa baha dyan, baliwala kung 3 lalaki man kayo. Di ba? Wala, mahihirapan kayo. Yung mga nagbaplano ngayon na bumiyahe dyan sa South, dyan sa Bicol, tulad ni Sir, sinabi ko nga na hanggat maaari, i-postpone na. Balik na lang siya dito sa Monday. Check ulit namin yung steering pump. No? Kasi ito, napakamahal ng pyesa nitong mga ganitong sasakyan tulad ng Nissan. Sariwan-sariwa pa yung kanyang makina, pero may nararamdaman siyang problema. Every time na pinipihit niya yung steering, ay umiingay doon sa pump. Dahil nga humihinto-hinto yung pump at pwedeng maputol yung belt. Umiikot yung belt pero yung pump humihinto. At kapag yun ay nangyari, mapuputol yung belt at mawawalan siya ng power assist doon sa kanyang steering. Tandaan nyo po, lahat po yan ay assist lang. Kapag yan ay naputol, yung belt mo, hihina, mawawalan ka ng power assist, bibigat ang iyong manibela. Ang nakakatakot dyan, sir, yung nasa bundok ka, zigzag. Diba? De, syempre, pihit ka ng pihit. Iingay, hihinto. Pihit ka na naman dito. Iingay, hihinto. Paano kung biglang naputol? Mahulog ka sa bangin. Ang bigat niyan. Ang bigat. Subukan mo ngayon, sir, hindi umaandar, di mo mapihit yan eh. Bigat. So, gagaan lang yan pagka nagkaroon na ng power assist, yung pump. So, yun ang delikado. Kapag ka bumabiyahe ka at hindi mo alam na may problema ang sasakyan mo na ganun, tapos biglang naputol ang belt, biglang nasira ang electric power steering mo, yun ang mangyari. Mawawalan ka ng control, pababa ka, bumabiyahe ka, yun yung karamihan na na-aksidente. Kaya always, lagi nyo check. Yan ang mga importante, yung naka-electric power steering or itong mga hydraulic power steering, lagi nyo pong i-check yan kung puno pa ba ang fluid ng inyong canister or kung inyong electric power steering nyo ay talagang walang problema. Sa mga electric power steering, pag pinipihit nyo yan at nakaminor kayo at yan ay bumibigat, posibleng may problema na. Dapat hindi po magkakaganon. Itong sasakyan na to, well-maintained naman. Ang nakita lang naman talaga naming problema ay yung power steering. Pero ang
sinasuggest nga natin, wag muna siyang bumiyahe dahil nga hindi pa maganda yung mga daraanan niya diyan sa south, sa papuntang Bicol, papuntang Matnog, sa Batangas din, no? Dadaan ka din diyan sa area na yan, sa ano yan, no? Sa may South Expressway. No? Tinamaan din kasi yan eh. So, ingat lang talaga sa pagbiyahe. Ngayon, kung 2 days ang biyahe mo, wag mo na munang subukan. Kasi nga, wala kang madadaan ng matinong kalye ngayon diyan sa Bicol. So yun mga kapatid, yung nangyari po kay Mr. Babas, Sir, message nyo lang ako kung ang option lang talaga ay makabili tayo dito sa Manila at ipadala ko sa inyo, ipapa-LBC ko po kaagad yan kung ganun po ang pwedeng gawin natin para makabili kayo ng pyesa. Kailangan ko lang naman yung serial number or yung chassis number ng sasakyan nyo, isend nyo po sa akin at bibili na po talaga tayo doon sa kasa or dito sa kinukuha na namin kay Motorix. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.